guys, ngayon ay malapit na ako mag-out, mga ano na lang, 2 hours. Pero wala na akong ginagawa masyado. So, may nanonood ako ng reels sa Facebook. Tapos may nakita akong kabayan na nagpapak siya ng kanyang cargo or luggages. Pero ipapakargo niya yun for sure kasi may karton. Tapos yung ibabaw ng karton is puno ng ganito, hanger na ganito. Kasi dito, alam nyo, kung puro ganito, madami. Dito kasi guys, alam niyo ba yung ganyan, hindi siya binibili. Kasi, siguro binabayaran kasi kasama sa binabayaran. Pag nagpapalaundry kasi yung mga tao dito ng mga damit, lalo na yun sa mga lalaki, yung mahaba yung tube. Pag nagpa-laundry ka, matik na may nakahanger na siya, tapos nakabalot ng plastic na pang damit, maninipis na clear plastic, yung damit, pag dinala sa inyo, galing laundry shop. So, ganun dito, yung mga damit, pag nagpa-laundry, or diba, binabalot nila yun, may pambalot sila, tapos nakahanger na yung mga kailangan i-hanger. So, madami siyang ganito. Then, binalot-balot niya. Tapos nilagay niya doon. Tapos may mga nag-comment, nabasa ko na bakit daw pati hanger na ganun dinadala pa. Marami naman daw ganun sa Pinas. Pero hindi nyo alam, hindi kasi lahat afford. Tsaka, tawag dito, hindi mo din alam kung magkano to sa Pinas, diba? Dito, wala lang to, basura lang to pagtapos nila. Kasi, pagkatapos nilang gamitin, wala na, basura na to sa kanila. Kasi nga, dito sa bahay, yung ganito, ang dami ko nang natapon sa totoo lang. Mga siguro ilang beses na ako nagtapon mula dumating ako. Kasi dami, pero ang dami ko pang nakatago dyan. Tinatago ko kasi sabi ko, balak ko din nga kung magpapakargo ako. Kasi iniipon ko din yung mga bigay na gamit nila. So far, ang dami na lang pinibigay. May 2 kumot na ako na malalaki. Hindi naman masyadong malalaki, pero yung medyo may kamahalan na kumot, kagaya na yan, bigay ni mama. Ipapaano ko yan. Sabi niya, pinapatapon or pinapabigay dun sa ibang bahay. Sabi ko, ako na lang lalabahan ko, akin na lang. Sabi ko, kaysa ipamigay sa iba. Tapos, nilabhan ko. Tapos, meron pa dun sa drawer ko isang pink na comforter na kumot. So, hindi pa siya ganun kaluma, pero kasi kailangan nagpalit yung sa mga anak niya. So, yan, dinala dito sa bahay. Kapag kasi nagdi-dispose yung mga anak niya na may kanya-kanya ng pamilya ng gamit, yung mga malapit dito, dinadala muna dito sa bahay. Tapos, ni mama, isi-segregate niya kung alin yung gusto niyang ibigay dun sa mga kamag-anakan ni mama na feeling niya hindi nakakabili or nakaka-afford mamili. Yun, ibibigay niya yun doon. Tapos yung iba naman sinasabi niya sa akin kung gusto ko daw, ako muna titingin. Tapos kung may gusto ako, kunin ko. Like ganun. Tapos yun niya, yung mga baso, tasa na gusto niya pamigay. Pinapakita niya sa akin kung gusto ko or kung magugustuhan ko. So yun, iniipon ko dito kasi sayang din kung bibilin mo yun, magkano din yun. So, yung mga ganito, matibay ito kumpara sa plastic na mga hanger. Shoutout sa mga nakaka-relate dyan. Pasalubong na din yan, ano ka ba? Tig-tig isa sa mga bawat hihingi ng pasalubong mo. Ilan sa'yo? 10 o 10 palo ng hangin. 10 palo nito. Yun. 10 palo ng hangir. Kapag 10 yung hihingin sa inyo, kahit yun man lang. Ang inis siguro na pagbibigyan mo. Maiinis kaya pag binigyan ng hanger. So, ayan, sa mga kabayan dyan, na may mga ganyan din, naglalagay din ba kayo sa cargo nyo ng ganyan? Or pinipili nyong itapon na lang? Yung mga nakaka-relate dyan. Shout out!